Pinadapa rin ng malakas na hangin ang ilang bahay, puno at poste ng kuryente sa Leyte. Napati din ang supply ng tubig gripo. Mula Tacloban, nakatutok live si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nico. Emil, dito nga sa Eastern Visayas, unang naglandfall ang bagyong Tino kung saan naramdaman ng mga tao ang matinding ulan at hangin na dala nito. Maaga pa lang, napuno na ang MDRRMC Evacuation Center sa bayan ng Abuyog. Pasado alas 11 ng gabi nang naramdaman ang hagupit ng Typhoon Tino. Dala ang matinding ulan at hangin. Mas lalo pa yang tumindi pasado alauna ng madaling araw. Ang mga motorsiklong nakaparada nga sa evacuation center nagtumbahan. Alas 4 ng madaling araw, sumama kami sa pag-inspeksyon ng MDRRMO. Tumambad sa amin ang mga nagtumbahang poste ng kuryente sa kalsada. Hindi basta-basta makakalusot dahil sa mga kawad ng kuryente. Maraming poste pong natumba. Dulot nga ng nakaraan ng dumaan na bagyo. Pinipilit nating makalusot at iniiwasan natin magputol ng kable ng kuryente para mas mapadali po yung rehabilitation. So pagka ngayon, titingnan natin kung makalusot. Sa ibang barangay, may mga nadaanan kaming mga bahay na nasira ng bagyo, maging mga puno na nabuwal at nagsitumbahan. So far, yung pinaka tatakutan lang namin is yung tubig, which is kanina medyo umaksyon ng akyat ng tubig galing dagat. Sa Lunsawang side, umabot ng sa may merkado, sa may park, at saka yung Zone 7 nagkatubig din. Pero hindi na umabot sa may barangay hall. Alon at saka yung ulan. At saka nataon din na high tide. Nang mag-umaga, mas nakita ang laki ng pinsala. Ang PNP agad na nag-deploy ng personnel para mag-clearing operation sa kalsada. Kahuman sa panguli na sa mga tao sa evacuation center, so mupokus na punta para makaagi ang supply kung na may mga relief operation, so makaagi na din ang mga kalsada. Sa lungsod ng Javier, may ilang mga residente ng abala sa pagkukumpuni ng kanilang nasirang bahay. Oo, nagipa. Yun na lang po, kay lisod man po matud-an. Na mga bata mo, kung mga dagko na, kay pwede man magtago-tago asang dapit ang dili turo. Sa San Vicente, poblasyon sa bayan ng Mahaplag, problema ng ilang residente ang grabing putik na iniwan ng baha. Umapaw daw kasi ang ilog sa kanilang lugar. Pero ang mas malaking problema, paano maglilinis kung wala namang tubig sa gripo at kinakailangan pang mag-igib sa may munisipyo. Kapag kipot may sa among bahay tungkol sa dako sa tubig. Ang lapog gadyo nga nakuha na kinhi. Kutob. Hawak. Hawak. Oo. Diya tubig ang diriliog. Ang isang residente, dumidiskarte na lang na ibilad sa araw ang kanyang bagong aning bigas na nabasa. Karamihan naman sa mga residente sa kanilang lugar ay pansamantalang nanunuluyan sa kapilya sa lugar na binaharin. Sa ngayon, Emil, ay hindi pa naibabalik ang linya ng kuryente at komunikasyon sa maraming mga lugar dito sa Eastern Visayas. Nagpapatuloy pa rin ang damage assessment ng mga otoridad sa kabuang epekto ng bagyo. Emil? Maraming salamat, Nico Sereno ng GMA Regional TV.